Hello, ako si Emily Oliarte at ako'y nag-aalaga ng mga aso at pusa kahit may lahi man yan o wala. Magsishare ako sa inyo kung paano nyo ba malalaman kung ang inyong mga alagang aso ay stress na ba. Baka ang akala nyo ay patulog-tulog lang sila at inaantok, hindi nyo nalalaman na stress na pala. Let's go at samahan nyo ako sa aking mga inihandang video para ma-share ko naman sa inyo kung paano ako nag-aalaga ng aking mga alagang pusa at aso. Tara! Kapag yung aso nyo ay napansin yung panay tulog, baka stress na yan. Ito nga pala yung alaga kong si Anshi. Lately ay napansin kong panay siya tulog. Palagi siyang nag-iisa, ayaw niyang makipaglaro. Matamlay siya at palagi lang siyang nakatanaw sa pinto. Naantay mo dyan? Naantay mo si mama? Ang tunay na may-ari kasi kay Anshi ay nasa ibang bansa na at sa akin muna siya inihabilin. Kaya ako ang nag-aalaga sa kanya pansamantala at madalas ko siyang napapansin na nalulungkot, nakatanaw lang sa pinto at parang may hinihintay siyang may dadating. Siguro ay hinihintay niya yung kanyang farm mom. Hinihintay niya kung kailan dadating. Nasanay kasi siya na kapag pumupunta dito sila ay hindi naman nagtatagal at kinukuha din siya. Pero ngayon medyo matatagalan kasi nasa ibang bansa nga ang kanyang farm mom. So para hindi siya malungkot, ginagawa namin siya ng paraan na maramdaman niya na siya ay aming kapamilya. Kasi marami naman kami ditong aso at hindi siya malulungkot, mayroon siyang makakalaro. Pero ayaw kasi ni Anshi makipaglaro. Mas gusto niyang nag-iisa at naghihintay lang siya dyan sa pinto. Kung sa tao ay napakatahimik niya at ayaw niyang makipag-usap. At napansin ko nga na tulog lang siya ng tulog. Hindi siya naglalaro at madalas ay nasa isang sulok lang siya. Kumbaga sa bata ay talagang naging malulungkutin siya at madalas ay wala siyang ganang kumain. Kahit ano pang pampalasa ang ilagay ko sa kanyang pagkain, ayaw talaga niyang kainin. At kapag ganito ang mga alaga ko ay nai-stress din ako. Napakamahal kasi magpagamot ng aso kapag nagkakasakit. Kaya naman talagang ginagawan ko ng paraan, binibigyan ko sila araw-araw ng vitamins pampalakas ng kanilang immune system. Ayan, at mabuti na lang at si Anshi ay napakagaling uminom ng vitamins. Hindi na kailangang pilitin at effective naman yung pinapainom ko sa kanyang vitamins dahil nagiging matakaw siya. Ayaw ko kasi nagkakasakit ang aking mga alaga. Kasi bukod sa nakakaawa sila kapag mayroong sakit, hindi mo kasi pwedeng matanong yan, hindi yan makakasagot kung anong kanilang nararamdaman. Isa pa ay napakamahal magpa-vet. At naranasan ko na rin mamatayan ng alaga. Kaya kapag nakikita kong matamlay na sila at mayroong nararamdaman, talagang ginagawan ko na agad ng paraan. Magastos nga kasi kapag may sakit ang ating mga alaga. Kaya kailangan iparamdam natin sa ating mga alaga na love natin sila at iparamdam natin na sila ay ating kapamilya. Ayan, binibigyan ko si Anshi ng biskwit para naman laging may laman yung kanyang tummy. Mas nai-stress kasi ako kapag sila ay mayroong sakit o kaya ay matamlay. Kaya as long as kumakain sila, binibigay ko talaga sa kanila yung kanilang gusto. At importante din, nabigyan natin ng panahon na makipaglaro sa ating mga alaga. Kailangan din kasi ng ating mga alaga na sila ay nai-exercise. Dapat bigyan natin sila ng toys para sila ay nakakapaglaro. Itong aking mga alaga, gustong gusto ng mga stuffed toys. Kaya naman, binibilhan namin sila ng kanilang mga laruan para hindi nila sirain yung aming mga stuffed toys. Ayan, binilihan namin sila ng mga ganyang laruan para yan ang kanilang ngangat-ngatin, yan ang kanilang lalaroanin. Mas maganda rin kung ang ibibili yung laruan sa kanila ay bola. Kasi yung bola ay gugulong, hahabulin nila para sila ay nai-exercise. Isa nga palang kinatatakutan din ng mga alaga nating aso ay ang kulog at ang ulan. Kapag umuulan, lalo kapag may kulog, itinatabi namin sila sa pagtulog. Although talagang katabi namin sila sa pagtulog, pero mas lalo kapag umuulan, doon kami tumutulog sa kwarto na hindi nila gaano naririnig yung ulan at kulog. Talagang nai-stress kasi sila kapag sila ay nakakarinig ng malakas na kulog o kaya ay yung paputok, yung mga fireworks. Kapag nakarinig sila ng ganun, ay nanginginig yung katawan nila at natatakot, nai-stress sila. Kaya kapag mayroong ulan ay itinatabi namin sila doon sa kwarto kasi hindi masyadong naririnig nila yung ulan doon at saka yung mga kulog.
Ang gawin nyo lang kapag itatabi nyo sa pagtulog, lagyan nyo ng diaper. Sa akin kasi nilalagyan ko ng diaper ang aking mga aso. Marami ka namang mabibili online na diaper ng aso. Mamimili ka na lang ng mga size na para sa kanila. Itong aking mga aso, nilalagyan ko talaga yan ng diaper kasi palagi silang nagtatambay sa sopa. So, pag ganon, hindi na ako mag-aalala na may ihian yung aming sopa. Napakahirap kasing maglaban ng sopa kapag naihian ng ating mga alagang aso. Kaya naman, lagi ko silang nilalagyan ng diaper. Kaya hindi ako nag-aalala na kahit buong maghapon silang magtambay dyan sa sopa, hindi yan mababasa kasi nga may suot silang diaper. So, ganun lang kapag nakita nyong ang aso nyo ay tulog ng tulog, matamlay, ayaw kumain, baka stress na yan. Bigyan nyo ng vitamins sa pampagana kumain. Iparamdam nyo sa kanila na sila ay kapamilya at hindi basta alagang hayop. Bigyan ng laruan, itabi nyo sa pagtulog. Huwag hayaang natatakot kasi talagang may stress sila doon. Maging responsible owner tayo kapag meron tayong mga alagang hayop katulad ng pusa at aso kasi sila ay nagbibigay sa atin ng saya. Nakakalibang naman ang may alagang aso. Katulad itong aking mga alagang aso. Ito ang libangan ko araw-araw kapag ako ay nag-iisa na dito sa aming bahay at ang aking mga kasama ay pumasok na sa trabaho. Ayan, sana ay may natutuhan kayo sa video ko ngayon. Sana ay nakapagbigay ako ng tips sa inyo sa pag-aalaga ng mga aso. Paki-like and share naman kung nagustuhan nyo at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay subscribe na kayo para updated kayo sa mga i-upload ko pang mga videos ay pindutin nyo yung bell notification, i-bell all nyo para tuwing mag-upload ako ng mga videos ay manu-notify kayo. At kung nakarating kayo sa parting ito ng aking video ay comment na rin kayo at i-comment nyo kung taga saan kayo para naman alam ko kung saan nakarating ang aking mga videos. At comment nyo na rin kung paano kayo nag-aalaga ng inyong mga pusa at aso para nang sa ganon ay ma-share natin yung ating mga kaalaman sa iba pang mga fur parent. Hanggang dito na lang mga ka-fur parent ang aking video. Sana ay magkita-kita tayo ulit sa mga bawat kong i-upload pang mga videos. Kung kayo po ay may mga alagang aso, pusa, kayo po ay isang pet lover, ikino-congratulate ko po kayo. Kasi para po sa akin, hindi po porket mayroong alagang aso, nagpapakain kayo ng aso at pusa, ay kayo ay dog lover na, pet lover na. Merong mga nag-aalaga lang ng aso para lang tagabantay sa bahay. Mahalin po natin ang ating mga alaga, sila po ay parte ng ating buhay, pero tayo po para sa kanila, tayo ang kanilang buong buhay. So, pag minahalin nyo ang inyong mga alaga, mamahalin din nila kayo ng higit pa sa kanilang buhay. Ayun lang po mga ka-fur parent. Kita-kits ulit tayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Thank you for watching.